Pasado na rin sa Kamara ang panukalang batas na nagtatakda na gawing permanente ang implementasyon ng AICS program sa bansa. Sa ilalim nito gagawin ng institutional ang programa upang mas mapalawak ang magiging saklaw ng assistance. Narito ang balita. Sa mga nalalabing araw bago ang Sine-Die adjournment ng 19th Congress ay ika-14 ng Hunyo, minabadali na ngayon ng Kongreso ang pagpapasa at pagtapos sa mga nalalabi at natitira pang panukalang batas. Sa Day 2 ng 3rd regular session ng House of Representatives nitong Miyerkules, tuluyan ang naaprubahan sa ikatlo at huling session ang House Bill No. 11395 o ang Act Institutionalizing the Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. With 176 members voting in the affirmative, 0 in the negative, and 0 abstention, House Bill No. 11395 is hereby approved on third and final reading. Ang panukalang batas na mas kilala rin bilang AICS Act, layong mapagaan ang kalagayan at mapaangat ang antas ng pamumuhay ng mga naghihirap na Pilipino sa pamamagitan ng sapat na social services at assistance mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng panukalang ito, isinusulong ang institusyonalisasyon ng AICS o sa madaling sabi, pagtatakda dito bilang permanente. Ang AICS na inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay programang nagbibigay ng kinakailangang assistance o ayuda ng mga benepisyaryong may kinaharap na krisis. Kabilang dito ang financial assistance, material assistance, psychosocial support service, referral service at iba pang uri ng assistance na kakailanganin alinsunod na rin sa mandato ng DSWD. Kabilang din sa nilalaman ng naipasang panukalang batas ang mga unlawful acts, gayon din ang kaukulang parusa para sa mga mapatutunayang lalabag dito. Matatandaan na base sa January 2025 survey ng social weather stations, 80% ng mga Pilipino ang naniniwalang nakatutulong sa kanila ang AICS program. Para sa EuroTV News, ni Yalayagi, sumasaludo sa bawat Pilipino.